Meron ka bang quiet time with God? Yung alone time with God? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Gusto ko munang batiin si Abad and si Mai na kaibigan po natin sa Korea. Binabati ko rin po ng happy birthday si Kuya Robert Piñalosa. No, Kuya Bobet, happy birthday! Now, ang topic po natin ngayon ay patungkol po sa New Covenant Experience of the Holy Spirit. Ito po ay follow-up dun sa devotion natin kahapon patungkol po sa New Covenant. Ibig sabihin, yung bagong tipan ng Diyos sa atin, mga tao. So, under the New Covenant, the Holy Spirit is given not just to a few, but to all believers. Nung sa lumang tipan po kasi sa Old Testament, yung mga believers po ron, yung mga people of God doon, meron lang mga selected people na tinatahanan ng Santong Espiritu. Tapos hindi pa permanent, no? Kagaya ni Samson, meron siyang empowerment from the Holy Spirit tapos biglang mawawala kapag siya ay nagre-rebelde o nagkakasala. Under the New Covenant, the Holy Spirit is given not just to a few but to all believers. Guaranteed po yan. Permanently and powerfully. This began at Pentecost when the Spirit came upon the disciples in a new and transformative way. Now, at conversion, every believer receives the Spirit as a guarantee of salvation. Lahat po ng nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, nagsuko ng buhay sa Panginoong Jesucristo at nanampalataya doon sa ginawa niya doon sa krus, sila po ay tumatanggap ng Espiritu Santo. At conversion, every believer receives the Spirit as a guarantee of salvation, empowering us to live holy lives, understand God's truth, and bear spiritual fruit. So yung Santong Espiritu ang tumutulong sa atin upang maunawaan natin yung salita ng Diyos, upang tayo ay mamunga at magkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. Unlike the Old Testament experience, this indwelling is personal, continuous, and essential to the Christian life. Kaya po sa Old Testament, napakahirap sumunod sa Diyos eh. Yung bahay ng Israel, sobrang hirap na hirap sumunod sa Diyos kasi umaasa sila sa sarili nilang kakayanan. Umaasa sila na, sa pamamagitan ng kautusan. Actually, hanggang sa time ni Jesus Christ, yung mga Pharisees and Sadducees, umaasa dun sa kautusan as if kaya nilang sundin yung kautusan ng Diyos. Pero sabi ng Diyos sa bayan ng Israel, I will make a new covenant with you. Na yung Santong Espiritu, yung Espiritu ko, ibibigay ko sa inyo at yung Espiritu Santo ang magpapalakas sa inyo upang masunod ninyo ang mga kautusan ng Diyos. Sabi po rito sa Acts chapter 1 verse 8, all of them, Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Kausap po ng ating Panginoon Jesucristo yung kanyang mga disciples. Sabi niya, magstay lang muna kayo dyan sa Jerusalem. And then sabi niya, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. At ito po ay naganap nga doon sa sumunod na chapter, Acts chapter 2 verse 4. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Silang lahat ay napuspos, napuno sila ng Santong Espiritu. Merong outpouring, merong pagbubuhos ng Santong Espiritu sa mga mananampalataya sa Acts chapter 2. At nagsimula silang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Bakit sila nakakapagsalita ng iba't ibang mga wika? Para po ma-share nila yung ebanghelyo sa iba't ibang mga tao, iba't ibang mga lingwahe. Yan po yung ibig sabihin ng Acts 1:8, no? Sabi rito, you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Naging mga saksi talaga sila. Sa Acts chapter 2, nakapagsalita sila ng iba't ibang mga wika upang maraming taong makakilala sa Panginoon. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Under the New Covenant, the Holy Spirit's permanent indwelling
is a distinct blessing of the New Covenant. Yung pananahan ng Santong Espiritu sa atin, ito ay permanent. Ito po ay hindi katulad sa Old Covenant. Ibig sabihin po mga kapatid, tayo ay meron ng selyo ng Santong Espiritu na tayo nga ay pagmamayari ng Diyos at kailanman hindi tayo mawawalay sa Diyos. Kailanman hindi ka maaalis sa pag-ibig ng Diyos. Wala makipagwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Meron tayong seal ng pagmamayari. Kaya po sinasabi dito sa Ephesians chapter 1, 13 and 14 at sa marami pang mga talata sa Bible. In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, nung tayo na nampalataya sa Panginoong Jesucristo, naniwala sa Ebanghelyo na ipinapangaral sa atin, sabi ron, we're sealed with the promised Holy Spirit. Tayo ay sinelyuhan na. Sa Tagalog po, ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Meron na tayong tatak. Alam niyo po yung mga libro ko, minsan tinatatakan ko. Ibig sabihin, akin to. No? O kaya yung mga gamit ko, sinusulatan ko ng pangalan ko. Ibig sabihin, this is my property. Ganun po yung ginawa sa atin ng Diyos. Sinelyuhan tayo, tinatakan tayo ng banal na Espiritu bilang tanda na tayo pagmamayari na ng Diyos. Who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Pangalawa po, the Holy Spirit teaches and empowers every believer in order to bear the fruit of the Spirit. Sabi po sa Galatians chapter 5 verse 22 to 25, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. So sinasabi po ng verse na ito, na kapag ikaw ay pinananahanan ng Santong Espiritu, magkakaroon ka ng bunga ng Espiritu. Yan po ang kadahilanan kung bakit maraming mga tao nagsasabing Kristiyano sila, pero halatang halata na walang ebidensya ng banal na Espiritu. Kailangan po kasi ipakita talaga natin na totoong Kristiyano tayo, may Espiritu Santo tayo sa ating mga buhay, namumunga po yan. Nagmumunga po yan ng pagbabago. Kung dati tayong hindi mapagmahal, ngayon ay mapagmahal na. Kung hindi tayo dating masiyahin, ngayon punong-puno na ng kaligayahan kahit may problema. Kung dati gulong-gulo yung isip natin, ang dami nating kinakabalisahan, puro tayo anxiety, puro tayo pag-aalala sa buhay, ngayon meron ka ng peace. Meron tayong kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, gentleness, at pagpipigil sa sarili. If you cannot control yourself, wala kang self-control, at lagi ka na lang mainit ang ulo, lagi ka na lang nakasigaw, maganda questionin mo yung sarili mo, baka wala kang banal na Espiritu, or hindi ka dumedepende sa Santong Espiritu. So the Holy Spirit teaches and empowers every believer in order to bear the fruit of the Spirit. Ang Espiritu Santo po na nananahan sa atin, mamumunga yan ng bunga ng Santong Espiritu. At yung bunga ng Santong Espiritu ay naka-enumerate po dito sa Galatians chapter 5 verse 22 to 25. Dahil nga binabago ng Panginoong Jesucristo ng Diyos ang mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Santong Espiritu, nangangahulugan lang mga kapatid na lahat ng kumikilala sa Panginoong Jesucristo ay magiging pagbabago dito sa mundo. Una, sila yung babaguhin. Pangalawa, sila yung babago dito sa kanilang kapaligiran, dito sa mundong ito. So, paano natin nasisiguro na magkakaroon talaga ng katagumpayan yung kaharian ng Diyos dito sa lupa? Mga kapatid, sigurado yung pagbabago ng iyong buhay because of the Holy Spirit. God gave you the Holy Spirit. Selyo, tatak ng Diyos. Ibig sabihin, pag may-ari ka ng Diyos, ibig sabihin, babaguhin ka talaga niya through and through. How do we know that God will change us completely until we become like the Lord Jesus Christ? Yung Santong Espiritu po ay nilagay sa atin upang siguraduhin ng Diyos na yung sinimulan niyang mabuti sa iyong buhay ay malulubos.
Ang Santong Espiritu po yung selyo, guarantee na ikaw ay mababago. At dahil doon po, yung church, yung body of Christ na patuloy na lumalago, guarantee din yan na magkakaroon ng pagbabago dito sa mundo. Habang dumadami ang mga Kristiyano na binabago ng Diyos, habang lumalaganap ang church at ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, habang lumalawak ang kaharian ng Diyos, magdudulot din yan ng pagbabago dito sa mundo. Sinisigurado ng Santong Espiritu na ang kaharian ang mga kaharian ng tao ay mapapasailalim sa kaharian ng Diyos. Revelations chapter 11 verse 15. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? 3 K po. Simple lang. Number 1, know God's plan for your life by listening to Him, the Holy Spirit. Malalaman po natin ang plano ng Diyos sa ating buhay kung tayo po ay nakikinig sa tinig ng Santong Espiritu. Ang Espiritu po, ang Holy Spirit po ay Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Napakadami pong verses na sinasabi na yung banal na Espiritu ay Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo at Espiritu ng Diyos Ama. We believe in the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. There's only one God na merong 3 persona. Now, dito po sa Acts chapter 16, verse 6 and 7, makikita po natin dito yung Espiritu Santo, tinatawag ring Espiritu ni Jesus. At habang humahayo at nag-iebanghelyo, nagpapakalat ng ebanghelyo si Apostol Pablo at yung kanyang kasamahan, natutupad sa kanila yung pangako ng Panginoong Jesucristo na I will be with you to the very end of the age. Sasamahan kita hanggang sa dulo. No, I will be with you to the very end of the age. So tayo po mga kapatid, kapag tayo po ay nag-iebanghelyo, nag-share ng gospel, alam po natin sa sarili natin na sinasamahan tayo ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang Santong Espiritu ay Espiritu ni Jesus Christ. At yung Espiritu ni Jesus Christ, tinuturo sa atin kung saan tayo dapat pumunta. Kahit sa anong desisyon na ginagawa natin. Kumanan, kumaliwa, dumiretso, umatras, oo, hindi. Yung Santong Espiritu yung nangungusap sa atin. At yung Santong Espiritu, lagi tayong dinadala sa napakagandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. And you can know God's plan for your life when you listen and obey the word and the voice of the Holy Spirit. Kaya po napakalaga yung point number 2 natin, kneel first thing in the morning for empowerment. Umagang-umaga pagkagising mo, ang una mong gagawin, manalangin, lumuhod sa Diyos at hingin ng gabay ng Santong Espiritu, yung pagpapalakas ng Santong Espiritu sa iyong buhay. First thing in the morning, kneel before God and ask for the Holy Spirit's empowerment. So, maganda pong habit yan, no? Pagkagising mo, luluhod ka, God, Lord, I need you. Kayo magpalakas sa akin. Point number 3, keep in step with the Spirit and bear His fruit. Kaya po sinasabi dito po sa Galatians chapter 5, after sabihin rito yung mga bunga ng Santong Espiritu, love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, etc. Pagdating sa verse 25, sabi dito, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Ang ibig sabihin po niyan, kung ano yung hakbang ng Espiritu Santo, yun din yung hakbang mo. So, we listen to the voice of the Holy Spirit. Pag sinabi ng Holy Spirit na kanan, hakbang humakbang ka pa kanan. Yan po yung ibig sabihin ng keep in step with the Spirit. Pag sabi ng Banal na Espiritu, kumaliwa, kaliwa, abante, abante, atras. Pag sinabi ng Banal na Espiritu, oohan mo yung opportunity na yun, then go for it. Pag sinabi ng Banal na Espiritu, huwag mong tanggapin yung opportunity na yan, then don't. Dahil lang Santong Espiritu, when you keep in step with the Spirit will guide you to God's perfect will. Now, para po sa ating discussion, what are the benefits of kneeling first thing in the morning? Tayo po'y manalangin. Lord God, thank you for coming to dwell in me through your Spirit under the grace of the new covenant. You are my helper, my comforter, my guide. Fill me afresh today and lead me into the truth of God's word. Empower me to resist sin, speak boldly, and love deeply.
Let your fruit grow in me, and your gifts be used through me for your glory. May I never take your presence for granted, but always depend on you in every moment. Thank you for making your home in my heart. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito at talagang very supportive si Sister Catalina. Ang dalangin ko po ay patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.